Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po ako ito, si Brian De La Cruz, ang inyo pong kamag-aral para po sa ating asignaturang komunikasyon at panlipunang pagmemerkado para po sa ating kursong masterado sa kaunlarang komunikasyon. At sa pagkakataon na po ito, ang aking bibigyang ebalwasyon ay ang pangkati ang ikalimang grupo sa kanilang pananaliksik na papel na Banyuhay Wika. Makahati po ito sa tatlong kategorya. Una po ang deskripsyon, paglalarawan, obserbasyon at tanong. Pangalawa, pagsasagawa ng aktibidad gamit ang iba't ibang sangay ng komunikasyon sa modernong teknolohiya. Pangatlo, ang rekomendasyon sa pagkuha ng impormasyon. Ang unang katanungan, sa iyong palagay ito ba ay nakakaengganyo? Opo, nakakaengganyo itong obserbahan at pagbatayan lalo na ng mga kabataang nangangailangan ng sapat at magandang edukasyon. Ilan sa matibay na paggawa ng obserbasyon dito ay ang mga saling wika mula sa isang dialekto papunta sa wikang Filipino. Ang akin naman pong rekomendasyon dito, mas magiging epektibo po ito kung gagawa po tayo ng isang focus group discussion, hindi lamang po sa high school kundi maging sa elementarya, high school, senior high school at maging sa kolehiyo. Pangalawa, maipapakita ba na maayos ang misyon ng programa sa usaping dialekto? Pangatlo, gaano ba kahalaga ang pagkilala sa dialekto? Pang-apat, paano papahalagahan ang dialekto sa Pilipinas? Dalawa lamang po ang aking ibibigay po sa sangay dito. Una, na ipakita ng mahusay ang misyon ng Banyuhay sa kanilang usaping dialekto, lalo na sa pagsasalin ng wika papunta sa wikang Filipino. Pangalawa, sa paggamit ng kailang mga madlang tutuunan, lalo na ng mga social media influencer, mas magiging epektibo ito lalo na sa sariling dialekto. Ano ang mga rekomendasyon para dito? Gumawa ng mga dokumentaryo sa usaping dialekto sa Pilipinas. At isa-isahin ng mga ito ang mga pagkuha ng mga impormasyon mula rito hindi lamang sa social media kundi sa mga dokumentaryong talaan. Pangalawa, mahalaga ding gawing paskilan ang mga paglalaan ng usapin ng mga polisiya, mga panukala tulad ng House Bill 223, House Bill 11213 at Republic Act 12027. Maaari ding kumonekta ang grupo na ito o ang banyuhay sa Tanggol Wika at maaari ding isama ang Komisyon sa Wikang Filipino upang magkaroon ng patnubay sa ahensya. Ang panglima at ang pang-anim naman po na katanungan, malinaw ba ang implementasyon nito mula sa social media papunta sa ahensya, lokalidad at maging sa labas ng paaralan? At ang pang-anim naman po, paano ba mailalathala ang layunin nito? Masusunod ba ang planong ito? Sa paanong paraan magiging matagumpay ang plano mula sa isang digitalisasyong implementasyon? Gamit ang iba't ibang social media na ipakita ito ng mahusay mula sa plano ng Banyuhay Wika. Maaari din pong gumawa ng mga kasunduan sa ahensya ng gobyerno o mga organisasyon ang mga wika at dialekto upang mas ipakita ang proteksyon sa ating sinasalitang dialekto. Ang pangatlo po, alamin pa ang mga batas o polisiyang maaaring magkaroon po ng kaalaman ng mga bata o kabataan tulad nga po ng nasabi ko ang House Bill 223, ang House Bill 11213 nang sa ganon mas maging matibay ang kanilang pagmamahal at pagbabasa, kasaysayan at pagkilala sa kanilang wika. Pagdating naman po sa mga rekomendasyon, huwag po nating kalilimutan ang mga komunidad. Dapat po komunidad, lumabas din po tayo dyan. Akademiko, labas din po tayo dyan. Kailangan sa mga institusyon sa pamamagitan kung paano ba magkakaroon ng matibay na implementasyon ang dialekto. Katulad na lamang po sa usapin ng sulatroniko o sa English ay email. Pangalawa naman po, wag po nating kalimutan yung ginawa po nating focus group, yung ginawa po nating focus group discussion ay balikan po natin sila. Ito po ang silbi ng elementarya, ng high school, ng junior high school at kolehiyo para sa maganda at matibay na pagbabalik ng impormasyon sa usapin po ng dialekto sa bansa.
Yan po ang aking nagawang ebaluasyon para po sa Baluhay Wika. Muli po, binabati ko po kayo sa pagtatapos ng ating semestre. Muli, ako po si Brian De La Cruz.